Dominant Protector. Credit to the author. 3,701-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngumiti si Terence, walang planong ipaliwanag ang mga detalye. Pagkatapos ng lahat, si Chengmin ay sumama sa kanila kamakailan lamang, at mas mabuting panatilihing misteryoso ang mga bagay. Ginamit ni Chengmin ang 3 piraso ng walang kwentang jade na inihanda niya para ipalit sa isang magandang piraso ng jade mula kay Terence bago siya tumalikod at umalis. Ang boses ni Terence ay nanggaling sa likuran, "Kung may nakitang kakaiba si Gavin, dapat mong ipaalam sa akin ng maaga. Kahit na hindi ka maaaring maging especially iya, ayos lang. Kapag pinoprotektahan kita, hindi ka magiging dehado." "Sige," sabi niya. Nakaramdam si Chengmin ng init sa kanyang puso habang tinatango niya ang kanyang ulo. Sa sandaling lumabas siya sa kuweba ni Terence, bigla niyang naramdaman na ang paglalakbay na ito ay lubhang mapanganib, ngunit ito ay napakahalaga. Maaari pa nitong baguhin ang pinagdaanan ng kanyang buhay. Ang pagsali kay Terence ay isang biglaan at walang magawang hakbang, ngunit hindi ba ito nakaginhawa para sa kanya na naghihirap sa ilalim ni Gavin? Pagkatapos ng lahat, kahit paano mo ito tingnan, si Terence ay isang mas maaasahang boss kaysa sa isang hamak at perwisyo na maliit na tao tulad ni Gavin. Mula ngayon, ako, si Chengmin, ay isa sa mga tauhan ni Terence. Kinurot ni Terence ang kanyang baba habang pinapanood si Chengmin na umalis. Ang sitwasyon ay biglang umunlad hanggang sa puntong ito na kahit siya mismo ay hindi inaasahan. Kung hindi nagkusa si Chengmin na magmungkahi na maging isang especially iya, maaaring may karagdagang katawan sa kuweba sa oras na ito. Para naman kay Chengmin, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Bagamat siya ang nagkusa na ibunyag ang kanyang pinakamalaking sikreto para mabigyan ng hawakan ang iba, hindi niya idinetalye ang marami sa mga detalye. Halimbawa, bakit Nolipol ang Keshoy Manor noon, at bakit siya, ang anak ng pinuno ng angkan, ay nakatakas. Gayon din, dahil ang kanyang identity token ay isang nakamamatay na kahinaan, bakit niya ito palaging dala? Kung talagang gusto ni Terence na maghukay ng mas malalim, malamang na makapaghukay siya ng maraming sikreto mula sa Chengmin na ito. Maaaring kabilang dito ang malaking sikreto ng Keshoy Villa. Kung tutuusin, hindi maliit na bagay ang dahilan para makipagdigma ang matandang konseho. Gayunpaman, tulad ng kung paano ayaw ibunyag ni Terence ang kanyang sariling mga lihim sa iba, naiintindihan na hindi ibinunyag ni Chengmin ang mga sekretong ito ng pamilya. Sa pagtatapos ng araw, walang pakialam si Terence sa malalaking lihim na itinatago ni Chengmin. Hanggat hindi siya pinagtaksilan ni Chengmin at ginawa ang kanyang trabaho bilang isang especially iya, sapat na iyon para sa kanya. At kung talagang may pagbabago ng puso si Chengmin, tulad ng sinabi niya kanina, sa kanyang lakas, magiging madaling kunin ang buhay ni Chengmin, at hindi na niya kailangang magkaroon ng anumang pagkilos sa kanyang mga kamay. Naniniwala si Terence na hindi siya ipagkakanulo ni Chengmin, kahit man lang sa maikling panahon. Ito ay hindi isang panig na paniniwala sa tinatawag na katapatan ni Chengmin. Sa mundo ng paglilinang, hanggat sapat ang tukso, maaaring itapon ng sinuman ang kanilang integridad anumang oras, at si Chengmin ay walang exception. Tiwala si Terence na si Chengmin ay makatuwiran at matalino. Ang mga matalinong tao ay palaging makikilala ang katotohanan at malaman kung ano ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanila. Matapos umalis sa kuweba ni Terence, si Chengmin ay agad na tinawag ng mga taong matagal nang naghihintay dito. Gayunpaman, hindi sila pumunta sa kuweba ni Tony sa ilalim ng bundok, kundi sa kuweba ni Gavin sa tapat ng bundok. Pagpasok pa lang niya sa kuweba, nakita niya ang ilang pamilyar na mukha, at hindi mapigilan ni Chengmin na matigilan. Hindi lang si Gavin at Tony ang naghihintay dito, si Harry at Leandro mula sa tumataas na Sky Pavilion ang nandoon, at ang higit na ikinagulat niya ay kahit ang young master na si Linden ay naroon. Hindi mapigilan ni Chengmin na mapangiti sa sarili. Ang lineup na ito ang pinakahalatang anti-Terence alliance sa malugod na bagong pavilion. Nang makitang pumasok si Chengmin at tinitingnan ang kanyang madugong gulo, nagulat ang lahat. Hindi ba susubukan lang niya ang lakas ni Terence? Parang hindi niya lalabanan si Terence hanggang kamatayan.
Kailangan bang maging sobrang takot? F***sake. Tinalo ka ba ni Terence? Bakit ang tanga mo? Pagsubok lang yan. Kailangan mo bang lumaban hanggang kamatayan? Hindi ka ba marunong gumamit ng utak? Napasigaw si Tony Yi sa gulat. Habang natutuwa siya sa kasawian ni Chengmin, talagang natutuwa siya sa kanyang puso. Kung hindi niya itinulak ang misyon kay Chengmin sa kainaitan ng sandali, siya na ang nasa miserableng estado ngayon. Napaka-F***king smart ko. Inilibot ni Chengmin ang kanyang mga mata nang walang magawa. Kung hindi siya pumanig kay Terence, malamang asar na naman siya sa bastos na si Tony na ito. Siguradong naging bulag siya para piliin ang ganitong klaseng tao bilang kanyang kakampi. Tumahimik ka. Pinandilatan ni Gavin si Tony. Kung hahayaan niyang ipagpatuloy ng taong ito ang kanyang mapanuksong pananalita, natatakot siya na manlamig ang puso ni Chengmin, at hindi siya magtatrabaho para sa kanya sa hinaharap. Paglingon, si Gavin ay nagpanggap na magiliw at sinabing, paano ito? Ano ang antas ng lakas ni Terence? Hindi nakaimik si Chengmin. Kung ito ay ibang normal na tao, ang unang itatanong nila ay kung malubha ang kanyang mga pinsala o hindi. Gayunpaman, itong Gavin ay walang pakialam sa kanyang buhay. Hindi man lang niya binanggit ang espiritual na jade na ipinangako niya bilang gantimpala. At the end of the day, sina Gavin at Tony ay parehong cold-hearted people ngayon. Naisip niya, ang desisyon niyang sumama kay Terence ang pinakamatalinong desisyon na ginawa niya simula noong pumasok siya sa pavilion. Inayos ni Chengmin ang kanyang paghinga at sumagot, Senior Brother Meng, na natapos na talaga ni Terence ang foundation stage, at isa na siyang early stage foundation stage master. Hindi ako ang kapareha niya, at kung hindi siya natatakot na patayin ako at lumala ang mga bagay, napatay ako sa isang galaw. Ano? Nagtagumpay ba talaga ang lalaking iyon sa pagtatayo ng foundation niya? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Nagulat si Gavin. Si Linden at ang iba ay hindi rin makapaniwala. Kahit na si Terence ay talagang isang practitioner genius, hindi siya maaaring magkaroon ng matatag na pundasyon sa karaniwang mundo kung saan napakanipis ng chi. Wala pang isang buwan na lang siya sa bulwagan, at wala siyang nakuhang anumang disenteng mapagkukunan ng pagsasanay. Maging ang kanyang kuweba ay bulok na sa puntong hindi na ito maaaring maging mas masahol pa, at lahat ng magagandang jade na mayroon siya ay kinuha ng mga ito gamit ang mga walang kwentang jade. Paano niya naaabot ang foundation stage sa loob ng isang buwan? Masyadong exaggerated ito. Kung hindi niya mali ang natatandaan, sinira na nito ang record ng pagtanggap ng bagong pavilion sa pagtatatag ng foundation sa nakalipas na ilang daang taon. Mapait na tumawa si Chengmin at itinuro ang mga sugat sa kanyang katawan, Senior Kuya Meng, personal kong naranasan ito. Paano ako magkakamali? Kung Sky Class Full Master lang siya, hindi niya ako magagawang bugbugin ng ganito, diba? At least, kaya kong protektahan ang sarili ko. 3,702. Anong kakaiba doon? Hindi ba ako natalo niya sa isang galaw noon? Kung si Terence ay talagang isang maagang foundation stage practitioner, kung gayon ang basura na parang dapat ay pinatay ka sa isang hit, hindi bumalik ng buhay. Bulong ni Tony sa sarili, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong nakakahiya, at walang dahilan upang ilantad ang sariling mga peklat. Pero kung ganoon nga, bakit hindi kanya inatake noong panahon ng paglilitis? At ang aura na karaniwan niyang inilalabas, malinaw na nasa tuktok lang siya ng Sky Class. Medyo nalilito pa si Gavin. Instinctively, ayaw niyang maniwala na ito ang katotohanan. Bahagyang nagulat si Chengmin. Ang pagpapapaniwala sa mga taong ito na si Terence ay isang maagang foundation stage master ang unang utos na ibinigay sa kanya ni Terence. Bilang isang especially iyan na sumuko na, hindi niya kayang guluhin ang unang gawaing ito. Marahil siya ay tulad ng nahulaan ng senior na si Meng, at hindi pa ba sa maagang yugto ng foundation building realm. Sinabi ni Chengmin pagkatapos ng ilang pag-iisip. Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Gavin at ang iba pa. Kasi noong sinusubok ko siya ngayon, naramdaman ko na bagamat expert na siya sa early stage ng foundation building realm, hindi stable ang aura niya. Parang kakabreak lang niya kanina, kaya nahulaan ko na baka uminom siya ng foundation building pill na iginawad sa kanya noong trial, kaya naman ngayon lang siya nakalusot.
Sinadya ni Lee Chengmin. Sinabi ni Terence na naibigay na niya ang foundation pill sa iba, ngunit hindi alam ng mga taong tulad ni Gavin ang tungkol dito. Ang paliwanag na ito ay tila makatwiran. Mas logical ang speculation mo. Pumalakpak si Gavin, para sa isang Sky Class Full Master, hindi magagarantiya ng foundation pill ng 100% success rate, ngunit maaari nitong tumaas ng husto ang success rate. Ibig sabihin, sinuwerte talaga si Terence, hindi sinasadyang nakalusot siya pagkatapos uminom ng pill. Matapos marinig ang kanyang sinabi, natauhan si Linden at ang iba pa. Napakahalaga ng foundation pill sa sinumang Sky Class na puno ng master. Karamihan sa mga tao ay ililigtas ito para sa kaligtasan, at gagamitin lamang ito pagkatapos nilang maabot ang imposibleng antas ng lakas. Iyon ang tanging paraan upang magarantya ang tagumpay ng pundasyon. Gayunpaman, mayroon ding ilang matatapang na tao na hindi makapaghintay na uminom ng foundation establishment pill matapos itong makuha. Bagamat ang kanilang tagumpay ay malayong mas mababa kaysa sa unang grupo ng mga tao, mayroon pa rin silang tiyak na pagkakataon na matagumpay na maabot ang pagtatatag ng foundation. Kung tungkol kay Gavin, malinaw na si Terence ang pangalawang uri ng tao na pinalad. Sa lahat ng naroroon, ang huli ay higit na nakakumbinsi kaysa sa pagpasok ni Terence sa foundation stage gamit ang sarili niyang lakas. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sariling lakas, matagumpay na maabot ang pagtatatag ng foundation. Kahit ang young master na si Linden ay hindi magawa, kaya paano ito magagawa ng isang bansang bumpkin tulad ni Terence? Ito ay kalokohan. Ngunit, ano man ang mangyari, maaari nating kumpirmahin na si Terence ay nasa unang bahagi na ng foundation stage. Ano ang dapat kong gawin, ika-9 na pinsan? Ito ang magiging ranking competition sa isang araw. Hindi napigil ang magtanong ni Tony. Ang tagumpay ni Terence sa foundation stage ay hindi magandang balita para kina Linden at Gavin, ngunit hindi rin ito direktang banta. Pero iba si Tony. Hindi lang siya ang pinakamalaking katunggali ni Terence sa Green Cloud Pavilion, ngunit nagkaroon din siya ng ranking laban kay Terence pagkatapos niyang matalo sa kanya sa isang galaw sa unang araw. Kahit nanalo siya sa pangalawang pwesto sa trial at may hawak ding foundation building pill sa kamay, hindi siya naglakas loob na kainin ito ng padalos-dalos. Kung mabibigo siyang makapasok sa foundation stage sa pagkakataong ito, hindi lang niya sasayangin ang mahalagang foundation stage na tableta, ngunit ang mga side effect ng foundation stage na tableta ay magpapataas din ng kahirapan sa susunod na tagumpay. Kung nangyari iyon, siya, si Tony, ay hindi makakarating sa foundation stage sa buhay na ito kung wala ang tulong ng mas mahusay na mga tabletang panggamot. Kung nangyari iyon, iiyak talaga siya at hindi makakahanap ng libingan. Kasalanan mo ang lahat ng pagiging inutil mo. Nagkaroon ka ng foundation pill ngunit hindi ka naglakas loob na kainin ito. Ngayon, si Terence ang may kapangyarihan. Pinandilatan siya ni Gavin, ngunit naiintindihan din niya ang mga alalahanin ni Tony. Kung tutusin, kung siya ang nasa posisyon ni Tony, hindi siya maglalakas loob na kunin ito ng ganoon kadali. Pero pang-9 na kuya, hindi mo rin ba sinabi na sa estado ko ngayon, ang success rate ng pag-inom ng foundation pill ay wala pang 30%? How would I dare to eat it? Sabi ni Tony na may malungkot na mukha. Dagdag pa, ang success rate ng foundation building pill ay wala pang 30%, kaya hindi talaga siya masisisi sa pagiging mahiyain. Kung hindi, sa kanyang personalidad na nasa limelight, magkakaroon siya ng pagkakataon na basagin muna ang nakakanganyang bagong pavilion sa pagtatatag ng foundation. Baka iwan pa niya ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Kakaiba kung hindi siya matutokso. Ngunit muli, kahit na hindi gumawa ng exception si Terence sa taong ito, tiyak na masisira ng mga bagong disipulo ang nakaraang record para sa foundational level. Ang dahilan ay simple, ang mga taong tulad ni Zhang Lijo ay hindi man lang nagkaroon ng trial na reward na kasing katawa-tawa ng foundation elixir. Maliban sa kuweba at sa espiritual na jade, kailangan nilang umasa sa kanilang sariling pagsusumikap upang maabot ang stage ng foundation. Kailangan nilang umasa sa kanilang talento at pagsusumikap. Sa nakalipas na mga taon, dahil sa pangangalaga ni Zhang Lijo, ang 3 pavilion ng North Island ay may higit sa doble ng dami ng mga mapagkukunan na mayroon sila.
Dahil din dito ay ibinigay ang foundation building pill sa mga bagong dating ng Welcome New Pavilion bilang gantimpala. Kung hindi, kahit na ang mga bagong dating ay nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng tableta para sa pagtatayo ng pundasyon, kailangan nilang maghintay hanggang sa huling buwan. Paano sila mabibigyan ng ganoong magandang pagtrato sa unang buwan? Sa huli, mabilis nilang nakuha ang foundation elixir dahil kay Zhang Liju, ang record holder. Gayunpaman, sa nakaraan, ang mga taong iyon ay maaari lamang tumingin at bumantong hininga kapag wala silang tableta sa pagtatayo ng pundasyon. Ngayong ang mga taong ito ay may tableta sa pagtatayo ng pundasyon, nalilito sila kung kailan ito gagamitin. Maaari itong isaalang-alang na ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang problema. Ang mga salita ni Tony ay nakaantig sa puso nina Harry at Leandro. Huwag kalimutan, bawat isa sa kanila ay may foundation pill sa kanilang mga kamay. Pareho sila ng mga alalahanin ni Tony at hindi sila nang ahas na tanggapin ito. Kung silang lahat ay Sky Class Full Masters, ayos lang sa kanila na mag-ipon ng mga foundation pills, ngunit sa Terrence bilang isang president, ang pressure ay nasa kanilang mga ulo. Kung tutuusin, ibang-iba ang ranking competition sa newbie test. Sa pagkakataong ito, sama-samang lalaban ang mga baguhan mula sa lahat ng tatlong pavilion. Kung Sky Class Full Masters pa sila at kailangang harapin si Terrence, na nasa unang bahagi pa lang ng foundation stage, hindi magiging maganda ang sitwasyon. Maswerte sila kung hindi sila inilabas ni Terrence isa-isa, lalo pa ang pag-aagawan sa kanya. Hindi lang si Tony ang magkakaproblema noon, si Harry at ang iba pa ay mahaharap din sa malaking banta. 3,703. Sa isang iglap, tumahimik ang buong lugar. Kahit ang isang young master tulad ni Linden ay walang magawa laban kay Terrence, na biglang naging isang maagang foundation stage master. Saglit na nag-alinlangan si Harry bago ibinuka ang kanyang bibig. Young Master Shu, narinig ko na may isang uri ng foundation elixir na maaaring tumaas ng husto sa success rate ng foundation establishment kung gagamitin kasama ng foundation elixir. Sinulyapan siya ni Linden at tumango. Tama. Sa estado mo ngayon, ang success rate ng pag-inom ng foundation pill ay 30% lang, pero kung gagamit ka ng foundation elixir at the same time, ang success rate ay hindi bababa sa 70%. Kung ito ay supreme grade foundation elixir, ang success rate ay maaaring umabot pa sa 70%. Kaya lang ang foundation elixir na ito ay may napakaikling buhay, at dapat na maubos ito sa loob ng isang araw, kaya dapat itong kumonsumo sa isang napakaikling buhay, at dapat itong ubusin sa loob ng isang araw. Napakabihirang makita ito sa merkado, at maraming beses na hindi mo ito mabibili kahit na gusto mo, kaya kailangan mong dumaan sa mga espesyal na channel. Nagkatinginan si Harry at ang iba, may apoy sa kanilang mga mata. Ang 30% na rate ng tagumpay ay hindi sapat, ngunit ang isang 70% na rate ng tagumpay o mas mataas ay magiging mas maaasahan. Hindi banggitin, kung ito ay isang supreme grade foundation elixir, ang rate ng tagumpay ay maaaring umabot sa 70%. Kung gayon, sa background at mga koneksyon ni Young Master Shu, hindi dapat napakahirap na makuha ang foundation elixir na ito, di ba? Young Master Shu, alam mo na lahat tayo ay may malaking sama ng loob kay Terrence. Kung wala tayong gagawin sa 2 araw na ito, ipapahiya ka namin sa ranking competition kapag nakaharap natin si Terrence, na nasa foundation stage lang, maingat na sabi ni Harry. Saglit na bulong ni Linden sa sarili bago tumingin sa mga umaasang mukha ni Harry at ng iba pa. How about this, I'll make a special trip to the pill hall tomorrow. With my face, it shouldn't be a problem to ask them for some foundation elixir. Salamat, Young Master Shu. Tuwang-tuwa si Harry, si Leandro at Tony ay labis ding nagpapasalamat sa kanya. Sumulyap si Linden kay Tony. Ang foundation elixir ay hindi pangkaraniwan, at gusto niyang ibigay ito kina Harry at Leandro. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang ito ay ang kanyang mga direktang disipulo, at itong si Tony ay halos isang supernumerary staff. Wala siyang karapatang tumanggap ng parehong pagtrato kina Harry at Leandro. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang pangunahing layunin niya dito ngayon ay upang harapin si Terrence, at si Tony ay ang kanyang kumpe sa frontline. Kung ang lakas ng taong ito ay masyadong mahina, hindi tama kung siya ay nabuli ng sobra ni Terrence.
Hahayaan na lang niya ito sa pagkakataong ito dahil maliit na bagay lang iyon. Malamig na tumingin si Chengmin. Akala niya ay talagang maswerte si Tony sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi siya naiinggit sa kanyang kapalaran. Ang priority niya ngayon ay ang maging low profile. Kung naabot niya ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon na masyadong maaga, makakakuha siya ng labis na atensyon na hindi magandang bagay. Higit pa rito, ipinanganak siya sa isang prestihiyosong pamilya. Hanggat mayroon siyang sapat na oras, hindi magiging mahirap para sa kanya na maabot ang yugto ng pagtatayo ng pundasyon gamit ang kanyang sariling lakas. Kung ikukumpara, bagamat naiinggit ang mga tao sa kanyang harapan dahil sa pag-inom ng Foundation Pills at Foundation Elixir, nagkaroon ng natural na gap sa lakas sa pagitan nila at ng mga eksperto sa Foundation Stage na nag-iisa. Ngunit, kung talagang nakuha ni Linden sa kanila ang Foundation Elixir, kailangan niyang sabihin kay Boss Terence ang tungkol dito. Kahit na si Boss Terence ay nasa tuktok na ng unang bahagi ng Foundation Stage, mahuhuli pa rin siya kung bigla siyang nakatagpo ng tatlong maagang Foundation Stage Masters tulad ni Harry. Ang hindi alam ni Chengmin ay na kahit na hindi niya bigyan ng tip si Terence, natanggap na sana ni Terence ang balita ng maaga. Pagkatapos ng lahat, bukod sa kanya, si Terence ay mayroon ding Leandro, isang especially iya na matagal na niyang itinanam. Inibo lang ni Linden ang topic matapos ang isang round of compliments mula sa gang. To be honest, Terence's strength doesn't matter to me. Kahit na siya ay isang early foundation stage master, isa pa rin siyang walang kabuluhang langgam sa aking paningin. Ngunit sa pagsubok na ito, nakakita ako ng isang napakasamang senyales nagsisimula ng tumawid ang ignorante na batang ito. Ano ang mga palatandaan? Si Gavin at ang iba pa ay nagpanting ang kanilang mga tainga. Sumulyap si Linden sa kanila. Hindi nyo ba napansin? Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mapalapit ang batang ito kay junior sister Natalie. Nagkatinginan sina Gavin at Tony. Sila ang may pinakamaraming nasabi sa bagay na ito, at sila ang may pinakamalaking kontribusyon sa pakikipagkaibigan ni Terence sa Natalie. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na sabihin kay Linden ang tungkol sa bagay na ito. Paano kung ilabas ng young master na ito na si Shu ang kanyang galit sa kanila? Mas mabuting magpanggap na hindi nila alam. Dumilim ang mukha ni Linden habang nagpatuloy, sa tingin ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag ang status ni Natalie. Bagamat normal para sa isang prinsesang tulad niya na mausisa sa isang tao mula sa karaniwang mundo tulad ni Terence, at walang kulang sa mga kwento ng mayayaman at magagandang babae na umiibig sa mga mahihirap na lalaki, hindi ako papayag na mangyari ito sa Natalie, walang sinuman ang makakahawak sa kanya ng Natalie, walang sinuman ang makakahawak sa kanya ng Natalie. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagtipon siya ng napakaraming tao para hanapin si Gavin. Kung hindi, hindi na niya kailangang magpakita ng sarili kung ito ay para lang makitungo kay Terence. Maaari na lang siyang magpadala ng mensahe sa lahat. Young Master Shu, talagang napakadelikado. Si Terence ay isang sikat na playboy sa karaniwang mundo, kunin ang 7 tagapagmana na namamahala sa pag-teleport sa atin, halimbawa. Lahat sila ay maganda, ngunit lahat sila ay nagkakagulo kay Terence. Si Miss Salter ay isang inosenteng batang babae lamang, at madali para sa kanya na mahulog sa kanya. Ng pamilya Salter. Dagdag ni Harry. Nagdilim ang mukha ni Linden sa bawat salitang sinabi ni Harry. Sa oras na siya ay tapos na, ang mukha ni Linden ay kasing itim ng tubig, kahit na puno ng pagpatay na layunin. Bago ito, bagamat si Terence ay hayagang lumaban sa kanya, palagi niyang itinuring si Terence bilang isang langgam. Ngunit sa pagkakataong ito, kinasangkutan nito si Natalie, na matagal na niyang tinitignan, at ang kalikasan ng bagay ay ganap na naiiba. Sa makatuwid, kailangan nating tapusin ang ideyang ito sa simula. Kailangan kong gumawa ng paraan para magalit si junior sister Natalie kay Terence. Sinabi ni Linden sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, kung hindi ko magagawa iyon, kailangan kong makipagsapalaran at mag-isip ng paraan para mawala si Terence. Nanginginig sa takot ang lahat ng nasa eksena. Sa pagkakataong ito, talagang papatayin sila ni Young Master Shu. Young Master Shu, mas madaling patayin si Terence, pero masyadong delikado. Dapat mag-isip tayo ng ibang paraan. Sabi ni Leandro.
Sa kanya bilang isang especially iya, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang kanilang mga bitag laban kay Terence, ngunit kung pipilitin nila si Linden na patayin si Terence sa desperasyon, ang sitwasyon ay wala sa kanyang kontrol. 3704. Sa kapangyarihan ni Linden, kung talagang gusto niyang gawin ito, kung gaano man kaitiwala si Leandro kay Terence, hindi niya magagarantiya na makakatakas si Terence. Kung tutuusin, madaling mapakilos ni Linden ang dalawang masters na mas malakas kaysa kay Terence. Si Cheng Min, na tahimik na nakatayo sa gilid, ay tumingin kay Leandro ng may pagtataka. Siya ay nag-aalala tungkol sa parehong bagay bilang Leandro, ngunit sa kanyang posisyon, wala siyang karapatang magsalita sa harap ni Lindan. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Leandro para sa kanya. Tama si Junior Marshall Brother Zong, pagsang-ayon ni Gavin. Ang tatlong pavilion ay palaging binibigyang importansya ang mga bagong dating. Kapag may napatay na bagong dating, malaki ang posibilidad na ang mga nakatataas sa law enforcement hall ang maglalapit. Kahit gaano pa kalinis ang ating mga kamay, natatakot ako na mag-iiwan pa rin tayo ng ilang pahiwatig at magkagulo. Ang mga salita ni Gavin ay walang konsiderasyon sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, sinabi ito ni Linden sa harap ng lahat. Kung talagang gusto niyang patayin si Terence, siya, si Gavin, ay tiyak na hindi makakaiwas dito. Sa oras na iyon, maaaring hindi hawakan ng law enforcement hall si Linden, ngunit tiyak na itatapon siya bilang isang scapegoat at mamamatay ng walang libingan. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng ganito maliban kung kailangan ko, kaya mas mabuting pag-isipan mo kung paano siya masusuklam ni Terence. Sinulyapan ni Linden ang mga taong ito at sinabi. Bagamat malakas ang kanyang pinanggalingan, ang pagpatay sa isang bagong dating ay hindi lamang magbubuwis ng isang buhay, kundi maging ang imahe ng buong tatlong pavilion sa North Island. Kung talagang nangyari iyon, gusto man siyang protektahan ng kanyang lolo, marami siyang kailangang gawin. Maliban kung wala siyang ibang mapagpipilian, siya, si Young Master Shu, ay hindi gagawa ng ganoong katangahang bagay. Napakunot ang noo ng lahat at saglit na nag-isip. Ang pinaka-experience sa kanilang lahat, si Gavin, ay biglang pumalakpak at sinabing, ayan na. I have a good idea. Bilusin mo at sabihin mo sa akin. Nagmamadaling hinimok ni Lindan. Si Natalie ay asawa niya na pagpasyahanan niya ito noon pa man, at bagamat hindi pa niya ito nakukuha, hindi niya basta-basta hahayaan itong makipag-hangout sa isang tulad ni Terence, kailangan niya itong hawakan sa simula. Young Master Shu, sinabi mo lang na ang isang marangal na prinsesa tulad ni Miss Salter ay magiging interesado sa isang tao mula sa karaniwang mundo tulad ni Terence dahil hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa isang tulad niya, tama? Sabi ni Gavin, sadyang pinananatili siyang suspense. Tama, magpatuloy. Tumanggaw si Lindan. Gaya nga ng kasabihan, kapag napukaw ang kuryosidad ng isang babae, hindi malayong mahulog siya rito. Bagamat ang isang matangkad, mayaman, at gwapong lalaki na tulad mo, Young Master Shu, ay kayang ganap na durugin ang isang mahirap na lalaki tulad ni Terence, kahit sa ang aspeto, ang pag-usisa ng isang babae ay ang susi sa tagumpay ng isang mahirap na lalaki. Sa makatuwid, upang maalis ang buding mapanganib na bod, Shangus susi. Sabi ni Gavin, nagkunwaring malalim. Nag-isip si Linden, ito ay kawili-wili. Kung gayon, sa palagay mo, paano natin maaalis ang kanyang pagkamausisa? Hindi naman natin siya pwedeng itapon na lang sa secular na mundo, di ba? Hehe, hindi na kailangan pang pumunta sa common world. Napakadaling patayin ang curiosity ni Miss Salter, kailangan lang natin ipakita sa kanya ang pangit na side ni Terence, yung kawawang silkman. Di ba sinabi lang ni Junior Brother Kang na nakipaglokohan ang lalaking ito sa ibang babae sa secular na mundo? We just have to let him be exposed of being a Salter side in front of being a Salter side. Solve na. Sabi ni Gavin sabay ngiti ng nakakaloko. Hindi ko akalain na ganito ka pala kagaling, matandang mold. Ang galing. Hindi maiwasan ni Linden na tumingin kay Gavin sa mas mataas na liwanag. Bago ito, si Gavin ay isa lamang hamak na karakter sa kanyang paningin, ngunit pagkatapos marinig ang mga salitang ito, bigla niyang napagtanto na si Gavin ay talagang matalino. Sa pagtanggap ng papuri ni Linden, si Gavin ay agad na natuwa.
Pinilit niyang hawakan ang malaki at makapal na binti na ito, at ngayon ay nakilala na siya sa wakas. Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin para ipakita ni Terence ang kanyang kalokohan na panig kay junior sister Natalie? Patuloy na tanong ni Lindan. Isang mapanlin lang na ngiti ang isiniwalat ni Gavin habang isiniwalat ang planong namumuo sa kanyang isipan. Matapos itong marinig ni Linden, hindi niya napigil ang pumalakpak at tumawa. Ito ay isang napakatalino na plano. Ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito, matandang Meng. Ang bere na iyon ng iyong Green Cloud Pavilion ay nagpasya ng mawala. Pagkatapos ng usaping ito, ipapaalam ko sa mga nakatataas at hahayaan kang pumalit bilang ikatlong Pavilion Master ng malugod na bagong pavilion. Salamat sa iyong pagpapahalaga, Young Master Shu. Tuwang-tuwa agad si Gavin. Ang pangatlong Pavilion Master ng malugod na bagong pavilion ay isang posisyon na pinangarap niya. Ang Senior Steward ay nasa mababang antas lamang, ngunit kung siya ang naging ikatlong Master ng pavilion, siya ay magiging isang tunay na asul na mataas na antas na figure sa malugod na bagong pavilion. Ngunit sasabihin ko muna ang mga pangit na salita, kung gagawin mo ang mga bagay para sa akin, sasabihin ito ng Young Master na ito sa ngalan mo. Tumigil sandali si Linden at nagpaalala, gayon din, kahit na hindi magiging problema para sa iyo na kunin ang posisyon ng pangatlong master ng pavilion sa iyong mga kwalifikasyon, ang iyong lakas sa tuktok ng unang bahagi ng foundation stage ay masyadong mahina. Kailangang nasa kalagitnaan ka man lang ng foundation stage. Kung hindi mo maabot ang mahirap na threshold na ito, wala itong silbi kahit gaano pa karaming tao ang magsalita para sa iyo. Bagamat selyado na ang kapalaran ni Beren, ilang buwan pa bago siya ma-kick out. Dapat sapat na ang panahong ito para makalusot ka. Tama si Young Master Shu. Gagawin ko ang lahat at hindi kita pababayaan. Paulit-ulit na tumango si Gavin. Bagamat ang posisyon ng ikatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion ay tila walang gaanong autoridad at hindi gaanong mahalaga, ang tatlong malalaking pavilion ay palaging nagbibigay ng malaking kahalagahan sa mga bagong dating. Ang sino mang may kasaysayan sa Welcome Pavilion ay natural na papasok sa pananaw ng mga matataas na antas. Hanggat hindi sila gumawa ng anumang malalaking pagkakamali, ang kanilang pag-unlad sa hinaharap ay tiyak na walang hangganan. Sa katunayan, higit sa kalahati ng mga matatanda ng tatlong dakilang pavilion ay nagkaroon ng karanasan na maging Pavilion Master at Vice Pavilion Master ng malugod na bagong pavilion. Ang posisyon na ito ay katumbas ng isang mahalagang reserba para sa hinaharap na mataas na antas ng tatlong malalaking pavilion. Sa makatuwid, ang appointment at pagtanggal ng Pavilion Master at Deputy Pavilion Master ay palaging napakaingat. Hindi lamang kailangang pag-isahin ng mga matatanda ng tatlong malalaking pavilion ang kanilang mga opinyon, ngunit kung magkakaroon ng salungatan ng mga opinyon, magtataas pa sila ng pampublikong talakayan sa konseho ng mga matatanda. Sa prosesong ito, natural na napakahalaga ng mga koneksyon sa likod ng mga eksena, ngunit mayroon ding mahirap na kondisyon, na ang lakas ay dapat na nasa itaas ng gitnang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon. Kung hindi malalampasan ng lakas ang mga bagong tagapamahala, kahit na umupo siya sa posisyon ng pangatlong master ng pavilion, paano niya makukumbansi ang publiko? Pagkatapos noon, nagkwentuhan sandali ang iilan, pinupunan ang mga kulang at pinupunan ang tinatawag na brilliant plan na iminungkahi ni Gavin bago sila naghiwa-hiwalay. Hindi nila alam na kasama sina Leandro at Chengmin bilang mga especially iya, gaano man kaganda ang plano, ito ay puno ng mga butas kapag ginamit kay Terence. Naitakda na ang plano, ngunit hindi pa natapos ni Gavin ang kanyang paghahanda nang ang dalawang ulat ay nahulog na sa mga kamay ni Terence. 3,705. Sa pagtingin sa dalawang ulat, hindi mapigilan ni Terence ang tumawa. Ang mga taong ito ay talagang puno ng karunungan, hindi sila titigil kahit isang sandali. Kung hindi niya itinanim ng maaga ang dalawang especially iya na ito, talagang mahuhulog siya sa bitag nila. Ang nagpasaya kay Terence, gayunpaman, ay ang nilalaman ng dalawang ulat ay karaniwang pareho. Pinatunayan nito na si Chengmin ay talagang nagtatrabaho para sa kanya.
Kung binigyan lang siya ni Chengmin ng isang perfunctory reply noon, kung gayon ang impormasyon ay magiging peke kahit na ibinigay niya ito kay Terence ngayon. Baka mag-set up pa si Chengmin ng bitag para akitin si Terence dito. Gayunpaman, ngayon na mayroong 2 piraso ng impormasyon na tumugma sa isa't isa, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Sina Leandro at Chengmin ay mga saksi ng isa't isa nang hindi nalalaman ang katotohanan, at patuloy nilang patunayan ang pagiging inosente ng isa't isa sa hinaharap. Matutuklasan ito kaagad ni Terence kung sino man sa kanila ang may iniisip na pagtataksil. Ito rin ang dahilan kung bakit handa siyang tanggapin si Chengmin noon. Sa dobleng insurance na ito, hindi siya natakot sa ganting atake ni Chengmin. Kinabukasan, ang mga paghihigpit sa kuweba ay na-trigger ng isang tao sa madaling araw. Lumabas si Terence upang walang mahanap na tao, tanging isang napakagandang sulat na gawa sa isang batong slab. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Ito ay eksakto tulad ng sinabi ng Intel. Walang sabi-sabi na ang liham na ito ay galing kay Gavin. Alam ni Terence na si Gavin at ang iba pa ay nanonood mula sa malayo, at kinuha niya ang sulat at bumalik sa kanyang kuweba. May ilang salita lamang sa sulat, at ang sulat kamay ay matikas at kaaya-aya. Kung hindi alam ni Terence na ito ang plano ni Gavin, maniniwala siya na sulat kamay iyon ng isang batang babae. Terence Lil? Bro? Simula nung una kitang makita, hindi na kita maalis sa isip ko. Gusto kitang makita, at may sasabihin ako sa'yo. Magkita tayo sa kakahuyan sa hapon, Natalie. Nakangiting umiling si Terence, may note sa likod ng sulat. Napakahigpit ng lolo ko sa pagkakaiba ng kasarian. Wasakin ka agad pagkatapos mong makita. Hehe. Medyo thoughtful ang grupong ito ng mga tao. Hindi napigilan ni Terence na matawa. Naniniwala siya na sa sandaling ito, dapat mayroong katulad na liham sa mga kamay ni Natalie, ngunit iba ang nilalaman. Dapat ay ginagamit nito ang kanyang pangalan, Terence, para anyayahan siya sa kagubatan para sa isang pagtitipon sa hapon sa kadahilanang na-miss niya ang curly bear. At sa likod ng liham, dapat mayroong katulad na tala. Kung talagang ginawa niya iyon, ang mga patay ay walang katibayan. Napakasimple lang talaga ng plano ni Gavin. Gusto niyang gamitin ang pangalan ni Terence para linlangin si Natalie na pumunta sa kakahuyan, at sabay na ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Terence sa ilalim ng pangalan ni Natalie, na lumikha ng hindi pagkakaunawaan at nahulog si Terence dito. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isang matalino at malakas na tao, ngunit iyon lang ang mayroon siya. Lalo na pagdating sa S*X, bumababa ang IQ ng mga normal na tao. Ang pagtanggap ng liham ng pagtatapat ng biglaan, lalo na mula sa isang prinsesa tulad ni Natalie, na may malakas na background, ay lubos na magpapasaya sa sinuman na lilipad sila sa kakahuyan para makipag-date kaagad. Wala silang pakialam kung totoo o peke ang sulat, at si Terence, ang malaswang tao na tinawag ni Harry na lecher, ay walang exception. At kung talagang pumunta doon si Terence na puno ng kagalakan ang kanyang puso, pagkatapos ay kapag nakita niya si Natalie sa maliit na kagubatan, kung bigla siyang magsabi ng isang bagay na hindi nararapat, o kahit na makipagpisikal sa kanya, ito ay isang malaking bagay. Sa init ng ulo ni Natalie, tiyak na makikipaghiwalay siya kay Terence dahil sa galit, at maaaring ma-alerto pa ang kanyang lolo, si Truett. Sa oras na iyon, kahit na hindi mamatay si Terence, kahit papaano ay mababalatan siya ng buhay. Kaya, kahit na ang planong ito ay tila simple at parang bata, ito ay inihikma para sa mga lechers tulad ni Terence. Tumama ito sa pako sa ulo at tiyak na nakamamatay. At ang panganib ay kapag ang planong ito ay nagtagumpay, hindi mahalaga kung gaano kalakas si Terence, dahil ang Natalie ay walang pakialam sa kanyang lakas. Kung talagang nagalit siya sa kanya, hindi banggitin ang isang maagang Foundation Stage Master, kahit na ang peak late na Foundation Stage Master ay magiging walang silbi, at mamamatay pa rin siya ng walang libingan. Ang plano ay partikular na ginawa para kay Terence, at tiwala sila na si Terence ang kukuha ng pain, ngunit mayroon pa ring 2 pangunahing salik sa tagumpay.
Ang isa ay ang liham ay hindi maaaring mag-iwan ng anumang ebidensya, o kung hindi, kahit na si Terence ay talagang kumuha ng pain, ang pagtatapon ng sulat ay isang nakatagong panganib. Kaya nag-isip si Gavin ng paraan para mag-iwan ng note sa likod. Ang isa pang mahalagang punto ay kung paano linlangin si Natalie na pumunta sa kakahuyan. Kailangang malaman ng isa na ang Natalie ay hindi isang masamang hungry ghost tulad ni Terence na madaling mahuhulog sa bitag. Siya ang munting prinsesa ng 3 pavilion, ang pangarap na diyosa ng hindi mabilang na mga binata. Mayroong hindi bababa sa 8 mga young masters tulad ni Linden na mga humahabol sa kanya. Kung ipagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa kanya sa ilalim ng pangalan ni Terence, hindi man lang siya titingin sa kanila, lalo pat mahulog sa kanilang bitag. Kahit na interesado siya kay Terence, hindi siya makikipag-date sa kanya sa kakahuyan. Ito ay orihinal na isang mahirap na problema, ngunit si Gavin ay may ideya. Nilumpasan niya ang Natalie at nagsimula sa maliit na curly bear, na naging mas madali. Talagang nagustuhan ng maliit na curly bear si Terence, at ito ay isang bagay na nakita ni Gavin at ng iba pa sa kanilang sariling mga mata. Si Natalie, sa kabilang banda, ay labis na nagpakasawa sa maliit na curly bear, at ito ay isang bagay na alam ng lahat sa 3 pavilion. Ang liham na kanilang isinulat ay nahulog sa mga kamay ni Natalie, nakapareho ng nahulog sa mga kamay ng maliit na curly bear. Sa kung gaano kalapit ang maliit na curly bear kay Terence, kapag nabalitaan nitong gusto ni Terence na pumunta sa kakahuyan kasama ito para maglaro, imposibleng pigilan ito. Sa panahong iyon, wala nang magagawa ang Natalie kundi ang pumunta sa kakahuyan. Itong Gavin, kung hindi niya ginawa ang lahat ng masasamang bagay na ito sa buong araw, maaari siyang ituring na isang talento. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Hindi naman masama ang lakas ni Gavin, at siya ay mabilis at tuso. Ang kanyang mga pamamaraan ay walang katapusan, at kung siya ay magtutuon sa tamang landas, tiyak na siya ay magiging isang haligi ng Green Cloud Pavilion sa hinaharap. Sa kasamaang palad, ang taong ito ay hindi kailanman naisip na lumakad sa tamang landas. Inilagay ni Terence ang liham sa espasyo ng Jade, inisave ito para magamit sa hinaharap. Umalis lang siya papuntang gubat ng halos tanghali na. Bagamat alam na niya na ito ay isang tukana, si Gavin at ang iba pa ay maghahinala kung hindi niya ito papansinin. Kaya, ang pinakamahusay na solusyon ay upang talunin sila sa kanilang sariling laro. 3,706. Kahit na ang maliit na kagubatan ay isang napakapangkalahatan at malabong pangalan, ito ay tumutukoy sa isang nakapirming kagubatan sa 3 pavilion. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng malugod na bagong pavilion at ng espiritong Jade Hall. Mayroon itong lahat ng uri ng halaman, tubig, at mga bato. Masasabing sariwa at elegante ang tanawin. Espesyal din itong inayos at isang magandang lugar. Pagkatapos maglakad sa kagubatan, sa wakas ay nakita ni Terence si Natalie at ang kanyang alaga, ang oso at ang may-ari. Woo! Nang makitang lumitaw si Terence, ang maliit na curly bear ay hindi na makapaghintay at sumugod. Hindi man lang napigilan ni Natalie ang amo nito, kaya tumabi na lang siya at magtampo. Nakapout si Natalie habang pinapanood si Terence at ang maliit na curly bear na naglalaro. Hoy, anong spell ang ginamit mo sa Little White para gawin itong napakaliit? Gusto sana niyang itanong ito pabalik sa likod ng bundok hall, ngunit naantala siya dahil naglalaban sina Terence at Tony para sa unang pwesto. Hehe, batang miss, dapat tinatanong mo itong batang ito. Bahagyang ngumiti si Terence. Sa tingin mo hindi ko ito tinanong. Ang taong ito ay marunong lamang mag-double cross sa iba, na wala ng direksyon pagkatapos ng bahagyang makulam. Ilang taon ko na itong pinaglalaroan, ngunit sa huli, hindi ito kasing close mo, isang tagalabas. Pinandilatan ni Natalie ang maliit na curly bear at galit na sinabi. Walang gaanong babaeng disipulo sa 3 pavilion, at ang maliit na curly bear ay hindi lang ang kanyang alagang hayop, ito ang kanyang pinakamalapit na kalaro mula noong siya ay bata pa. Si Terence, sa kabilang banda, ay nagparamdam sa maliit na oso na mas malapit sa kanya. Para siyang pinapasok ng isang third party, at ito ay isang napaka-depressed na pakiramdam. Woo!
Nakasakay ang maliit na curly bear sa balikat ni Terence, tumatahol sa Natalie. Sabi mo mabango ang katawan ni Terence, kaya gusto mo siyang akyatin. Pinaikot ni Natalie ang kanyang mga mata, hindi nakaimik. Hindi siya traidor. Sa tingin mo ba mas mabango ang isang tulad niya kaysa sa akin? Wuuu. Ang maliit na curly bear ay tila gumanti. Talaga. Itinaas baba ni Natalie si Terence na parang hindi naniniwala sa kanya, at nang natarante si Terence, pumikit siya at sinipsip ng mabuti ang katawan ni Terence, bumubulong, ang amoy na ito ay napakasarap, hindi ko pa ito naamoy. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin ang mukha ng babae ay wala pang 1 sentimetro ang layo mula sa kanyang leeg, at anumang bahagyang paggalaw ay hahalikan niya ito sa leeg. Lahat ba ng babae sa Sky Class Island na ito ay napaka-open-minded na napakalapit nila sa isang lalaki na 2 beses pa lang nilang nakilala? Naramdaman ang hininga ni Natalie sa kanyang leeg, maging si Terence ay hindi maiwasang hindi mapakali. Halos hindi niya napigilan ang kanyang katawan, ngunit sa oras na ito, ang maliit na curly bear sa kanyang balikat ay biglang nanginag, at hindi sinasadya ni Terence na gustong suluhin ito, at pagkatapos ay nangyari ang trahedya. Buzz! Natigilan silang dalawa, at pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sumigaw si Natalie sa gulat, namumula ang mukha habang umaatres 20 talampakan ang layo. Tinuro niya si Terence at nauutal, bakit ka gumagalaw ng walang dahilan? Inosenteng nagkibit balikat si Terence. Hindi ako ang lumipat ngayon, ang batang ito ang lumipat. Ha! Agad na nakita ni Natalie ang maliit na curly bear na nakaharap sa kanya at nakaramdam ng kawalan ng magawa. Kaya ito ang lahat ng ginagawa ng batang ito. Ikaw, bawal kang magsabi nito kahit kanino. Kung hindi, hihilingin ko sa aking lolo na ikulong ka, bunutin ang iyong mga litid, balatan ang iyong balat, at itapon ka sa isang medicinal cauldron para magpino ng mga table tas. Alam mo ba iyon? Natigilan saglit si Natalie bago niya binago ang kanyang ekspresyon at tinitigan ng masama si Terence. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan siya sa isang lalaki mula noong bata pa siya, at hinalikan pa niya si Terence ng kusa. Nakakahiya naman kung malalaman ng iba. Oo, magpapanggap akong walang nangyari. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Ang kanyang mga iniisip. Iniisip niya si Yasi. Ang pagkakita sa siya nga Natalie ay nagpaalala sa kanya ng miss na iyon. Naalala niya ang unang araw na pumunta siya sa Songshan City, at nagkaroon din siya ng indirect kiss ng walang dahilan. Gayunpaman, ang reaksyon ni Yasi ay ganap na iba sa Natalie. Yasi ay parang baliw, habang si Natalie ay nagbabanta sa kanya na huwag sabihin sa sinuman. Hindi mapigilan ni Terence na mataranta. Oo, walang nangyari. Mabilis na sumagot si Natalie, pagkatapos ay lumingon sa maliit na curly bear, ipinakita ang kanyang mga pilak ng ngipin, at sinabing, haharapin kita kapag nakabalik na tayo. Ang maliit na curly bear, sa kabilang banda, ay nakasakay sa ulo ni Terence upang aliwin ang sarili, ganap na hindi siya pinapansin, na nagpagalit sa Natalie. Bagamat medyo sunere ang batang miss na ito, hindi naman masama ang ugali niya, at hindi nawala ang cuteness niya. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti habang pinapanood ang eksena. Kung si Natalie ay talagang ang uri ng layaw na binibini na hindi makayanan ang kahit kay-titing na hinaing, kung gayon siya ay nasa matinding problema ngayon lang. Kung napagpasyahan niya na ito ay pangmomolestya, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Iyon mismo ang gusto ni Linden, Gavin, at ng iba pa. Para maiwasan ang awkwardness, ipinagpatuloy ni Terence ang paksa, young miss, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ang maliit na taong ito ay napakalapit sa akin ay dapat magkaroon ng isang bagay na may kinalaman sa akin na tinatrito ito ng una kung makita ito. Nagpapagaling ka ng maliit na puti. Nagulat si Natalie, ngunit ang kanyang focus ay hindi sa kung paano mapapagaling ni Terence ang kanyang alaga. Mabilis siyang nagtanong, nasugatan ba ang maliit na puti dati? Tama. Nung una ko palang nakita, medyo nasugatan talaga. Hindi ko na inisip at pinagaling kaya sobrang clingy niya sa akin. Sabi ni Terence sabay tango.
Ang maliit na curly bear ay bumulong sa pakikipagtulungan sa kanyang leeg na nagpapatunay sa kanyang pahayag. Nagmamadaling kinuha ni Natalie ang maliit na curly bear at sinuri ito mula ulo hanggang paa. Matapos malaman na walang natitirang epekto, nakahinga siya ng maluwag at sinabing, "Bakit hindi mo sinabi kanina? Sabihin mo sa akin, sinong bastard ang nanakit kay Bearly?" Ilang araw na ang nakalipas, noong nasa likod siya ng bulwagan ng bundok, talagang naisip niya ang mga kakaibang nangyari noong hinahanap niya ang maliit na curly bear. Gayunpaman, dahil nalilito rin ang maliit na curly bear sa sitwasyon noong araw na iyon, hindi nito maipaliwanag ang lahat, kaya sumuko na lang siya at hindi na tumingin dito. "Hindi ako sigurado tungkol dyan," sabi ni Terence, umiling-iling. Bagamat maaari niyang hulaan na sina Gavin at Tony ang nakasugat sa maliit na curly bear, ito ay isang hula lamang na walang anumang ebidensya. Kahit nasisihin niya ang dalawa, mauuwi lang ito sa walang ulong kaso. 3,707. Sa halip na sabihin ito ngayon para alerto ang kalaban, mas mabuting itago muna ito at magbaon ng tandang pananong sa puso ng babaeng ito, pagkatapos ay ihayag ito sa kritikal na sandali. Sa ganitong paraan, magkakaroon ito ng mahimalang epekto. Hindi napigilan ni Natalie na makaramdam ng kaunting pagkadismaya. Maging si Terence at ang maliit na curly bear mismo ay hindi alam kung sino ang tunay na mamamatay tao, kaya kahit na gusto niyang panindigan ang maliit na curly bear, hindi niya alam kung kanino ilalabas ang kanyang galit. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumingin kay Terence, biglang ngumiti si Natalie, "Para sa ikaligtas mo kay Bearly, napagpasyahan kong kilalanin bilang junior brother ko. Sa hinaharap, huwag mo akong tawaging Big Miss, kailangan mo akong tawaging Little Senior Sister, understand?" "Ha? Little Senior Sister?" Napatulala si Terence habang nakatingin siya kay Natalie na may kakaibang ekspresyon. "Siyempre, mas nauna akong pumasok sa sekta kaysa sa iyo. Ayon sa mga patakaran, hindi ba dapat mo akong tawaging Little Senior Sister?" Sinaman siya ng tingin ni Natalie, na nagkukunwaring mabangis, at pagkatapos ay nagsabi ng may pagmamalaki na mukha, "Halika, Terence, junior brother, tawagin mo akong senior sister." F***sake. Ginawa talaga ng batang babaeng ito ang gusto niya. Hindi nakaimik si Terence, ngunit tama ang loika ni Natalie. Kinailangan niyang pilitin ang sarili na sabihin, little senior sister." Agad namang ngumiti si Natalie at nagkunwaring seryoso, "Mabait na babae yan. Kung may problema ka sa hinaharap, puntahan mo lang ako, okay? Ang maliit na senior sister ay tatayo para sa iyo." Naiikot lang ni Terence ang kanyang mga mata. Siya ay isang lalaki, at kung kailangan niyang umasa sa babaeng ito, kung gayon ay nabuhay siya sa lahat ng mga taon na ito nang walang kabuluhan. Ngunit hindi niya ito mapabulaanan sa ibabaw, kaya tumango siya. Gayunpaman, sa mahigpit na pagsasalita, ang background ng maliit na senior sister na ito ay napakalalim, at ang kanyang pag-alalay ay mas malakas kaysa kay Lindan. Siya ay talagang isang mahirap makuha na malakas na paa, at maaaring talagang magamit sa hinaharap. Sa pagkakaroon ng maliit na curly bear bilang isang natural na bono, ang relasyon sa pagitan nilang dalawa ay naging mas malapit pagkatapos ng ilang sandali na nag-uusap at nagtatawanan. Pagkatapos ng lahat, espesyal ang pagkakakilanlan ni Natalie. Maliban sa maliit na curly bear, wala siyang tunay na kaibigan. Ang iba ay nag-iingat ng magalang na distansya mula sa kanya o may mga lihim na motibo tulad ni Linden at ang iba pa. Imposibleng magkaroon sila ng tunay na pagkakaibigan. Ngunit ngayon, naramdaman niyang kaibigan niya si Terence. Walang lihim na motibo, walang pambobola, at maaari lamang nilang pag-usapan ang lahat ng bagay sa kaginhawahan at walang pagpipigil. Hindi ito masamang pakiramdam. Natural, ang pabor ng Natalie kay Terence ay nagsimulang tumaas. Kung tungkol sa puot niya sa kanya sa simula, matagal na itong nawala. Natawa si Terence sa sarili. Kung alam ni Gavin at ng kanyang barkada ang tungkol dito, malamang na mamatay sila sa pagsusuka ng dugo. Hindi lang sila naghasik ng hidwaan sa pagitan ng dalawa, kundi naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Parang sinusubukang magnakaw ng manok pero nawawala ng bigas.
Dumidilim na ang langit, at nagsalita si Terence bago sila naghiwalay, "Little senior sister, may hiling ako. Sabihin mo lang, little senior sister, tutulungan talaga kita." Magiting na sabi ni Natalie habang winawagayway ang kanyang kamay. "Okay," sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip, "pwede ka bang umarte na parang galit ka sa akin sa harap ng ibang tao?" "Bakit?" Natigilan si Natalie. Kung sino pa man ito, wala na silang panahon para mapalapit sa kanya. "Pananatilihin kita sa pag-aalinlangan saglit," ngumiti si Terence, "sasabihin ko sa iyo ang buong kwento pagdating ng panahon." Si Natalie ay isang maliit na babae kung tutuusin, at ang kanyang interes ay napukaw ng mahiwagang pag-uugali ni Terence. "Sige. Ako, bilang maliit na senior sister, ay tiyak na tutulong kay little junior brother. Kung gayon kailangan kong magpasalamat sa munting senior sister." Natural, ginagawa ito ni Terence para manhid si Linden at ang iba pa. Kung ang mga taong ito ay hindi nakakita ng anumang mga resulta, makakabuo sila ng lahat ng uri ng mga kakaibang ideya upang magdulot ng gulo para sa kanya ng paulit-ulit. Kailangan niyang mamuhay ng payapa noon, at gusto pa rin niyang magpahinga at magsaka. Ang pangunahing punto ay na parehong binanggit ni Leandro at Chengmin na ang Natalie ay ang mahinang lugar ni Linden sa katalinuhan. Kung siya ay itinulak ng masyadong malayo, maaari siyang kumuha ng panganib at magpadala ng isang tao na pumatay sa kanya, at iyon ay magiging isang malaking problema. Si Terence ay nasa tuktok na ng unang bahagi ng foundation stage, at madali niyang durugin ang lahat ng mga bagong disipulo sa pavilion, ngunit hindi pa rin ito sapat sa labas. Paano kung ang kalaban ay nagpadala ng mid-foundation stage o mas malakas pa? Gaano man kaingat si Terence, maaari pa rin siyang mamatay kung hindi siya mag-iingat. Kung ganoon ay aalis na ako. Hinawakan ni Natalie ang maliit na curly bear mula sa balikat ni Terence at umalis pagkatapos magpaalam. Puno ng kagalakan ang kanyang mga hakbang, at tila maganda ang kanyang kalooban. Gayunpaman, marahil ay bigla niyang naalala ang kahilingan ni Terence, habang naglalakad siya palabas ng kakahuyan, bigla siyang huminto, at nagkunwaring galit at hindi nasisiyahan, ngunit ito ay isang magandang pagkilos. Ang maliit na senior sister na ito ay medyo inosente at cute. Hindi mapigilan ni Terence ang mapangiti habang nakatingin sa likod ng dalaga. Gayunpaman, bagamat matagumpay siyang nakalapit sa Natalie, walang intensyon si Terence na gamitin siya para makakuha ng mas mataas na posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta sa Sky Class Island ay upang mahanap si Zhang Lijiu at pagalingin ang kanyang 7 tagapagmana na kasintahan, pati na rin si Akira, Armadillo, at ang iba pa. Tungkol naman sa mga relasyong ito, wala na siyang pakialam sa mga ito. At saka, sa personalidad ni Terence, ang paggamit ng damdamin ng isang babae para makuha ang gusto niya ay isang bagay na hindi niya akalaing gawin. Ang balita tungkol sa paghihiwalay nina Natalie at Terence nang hindi maganda ay nakarating sa tenga nina Linden at Gavin. Si Linden ay agad na natuwa, at si Gavin ay lalong natuwa. Halata namang nagtagumpay ang kanilang plano. Bagamat partikular na ginawa ang planong ito para sa mga lecher tulad ni Terence, at 70% sigurado si Mengju na mahuhulog dito si Terence, tuwang-tuwa pa rin siya nang makitang gumagana ito. Huwag kalimutan, ipinangako ni Linden sa kanya ng maaga na hanggat maayos ang pag-aayos ng usaping ito, lalapit siya at ipaalam sa mga nakatataas sa ngalan niya, para mapalitan niya si Bayron sa hinaharap at maging bagong pangatlong pavilion master ng malugod na bagong pavilion. Sa malalim na background ni Linden, hanggat maaari niyang kumbansihin ang kanyang lolo na si Leonardo, na isang malaking shot sa samahan ng matatanda, na magsalita, kung gayon walang sino man ang makakalaban kay Gavin para sa posisyon ng ikatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion. Ang tanging bagay na kailangan gawin ni Gavin ngayon ay mag-isip ng lahat ng posibleng paraan para itaas ang kanyang lakas sa hard threshold ng Mid-Foundation Establishment Stage bago umalis si Bayron. Hindi ito mahirap na gawain para sa kanya. Para sa isa, siya ay natigil sa tuktok ng maagang yugto ng pagtatatag ng foundation sa loob ng ilang taon at matagal nang nahawakan ang hadlang. Pangalawa, siya ang senior marshal brother ng malugod na bagong manager ng pavilion nitong mga taon.
Nagtayo siya ng isang network ng mga koneksyon mula sa lahat ng panig. Kasabay nito, nakaipon din siya ng maraming mapagkukunan ng paglilinang. Kung magnganga siya ng kaunti, maaari niyang ipagpalit ang mga iyon ng tabletang pang foundation breaking. 3,708. Hanggat mayroon siyang foundation breaking pill, kumpiyansa si Gavin na makakalagpas siya sa mid-foundation establishment stage nang walang anumang hadlang. Sa oras na iyon, magagawa niyang kunin ang posisyon ng pagtanggap sa ikatlong Pavilion Master ng bagong pavilion ng may malaking karangalan. Isinasantabi ang mayabang na mukha ni Gavin, pumasok si Terence sa Jade Space upang patatagin ang kanyang lakas gaya ng dati pagkatapos bumalik sa kuweba. Kinabukasan, ang lahat ng mga bagong miyembro ng Welcome Pavilion ay nagtipon sa pangunahing bulwagan ng madaling araw. Baka sa mukha nila ang excitement at kaba na hindi maitago. Ito ay dahil simula ngayon, pagkatapos ng isang buwang adaptation period, opisyal na silang papasok sa zone. Mula ngayon, isang tema na lang ang natitira sa malugod na bagong pavilion, at iyon ay kompetisyon. Ayon sa mga alituntunin na naging pareho sa nakalipas na ilang taon, mula sa ikalawang buwan pataas, ang mga bagong alagad ng tatlong pavilion ay magsisimula ng isang malupit at matinding kompetisyon sa pagraranggo. Ang bawat bagong dating sa kanilang paligid ay magiging katunggali ng isa't isa. Magtatapakan sila o tatapakan ng isa't isa. Walang pangatlong posibilidad. Kung ang lakas ng isang tao ay sapat na malakas, kung gayon kahit na ang isa ay isang hindi kapansin-pansing baguhan sa Green Cloud Pavilion, maaari pa ring hamanin ng isa ang numero unong binhi ng tumataas na Sky Pavilion sa publiko at tier-o-con siya sa ilalim ng mga paa. Pagkatapos nito, maaaring kunin ng isa ang lahat ng pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang para sa kanilang sarili. Sa kabilang banda, kung ang lakas ng isang tao ay masyadong mahina, kung gayon kahit na ang isa ay isang disipulo ng umaangat na pavilion na may malalim na background, sila ay magiging tontungan lamang para sa iba. Pagkatapos nito, matitiis lamang nila ang pinakamasama sa pinakamasamang mapagkukunan ng paglilinang sa malugod na bagong pavilion. Sila ay lulubog sa limot at hindi na makakabalik. Sa huli, ang mahihina ay biktima ng malalakas sa mundo ng paglilinang. Kahit na ang medyo banayad na pagtanggap ng bagong pavilion ay susunod lamang sa batas ng kagubatan. Walang mga exception. Ang tanging pangangalaga na mayroon sila ay magkakaroon ng ilang mga paghihigpit kapag sila ay nakikipagkompetensya sa isa't isa, at malamang na ang mga tao ay mamamatay. Iyon lang. Para dito, pagkatapos ng isang buwan ng adaptasyon, ang lahat ng mga baguhan ay handa na sa pag-iisip. Hindi alintana kung sila ay malakas o mahina, mayroon na silang malinaw na ideya kung ano ang kanilang haharapin. Gayunpaman, nang ang Pavilion Master na si Yunfeng ay umakyat sa entablado at sinabi ang kanyang unang pangungusap, ang buong lugar ay nagkagulo. Bilang tugon sa panawagan ng nakatatandang konseho na pataasin ang lakas ng mga bagong dating, mula sa taong ito, hindi na magkakaroon ng ranking competition ang Welcome New Pavilion. Sa lugar nito ay magiging isang mas komprehensibo at patas na pagtatasa ng mga bagong dating. Lahat ng mga bagong dating, mangyaring maghanda. Ang mga partikular na tuntunin ng pagtatasa ay makikita sa board. Ano? Kanselahin ang sistema ng kompetisyon sa pagraranggo. Nagkagulo ang lahat ng mga baguhan. Marami sa kanila ang naghahanda para sa kompetisyon sa pagraranggo ngayong buwan, at ang ilan sa kanila ay nag-isip kung sino ang hahamunin. Para sa mga taong tulad ni Tony at Terence na may sama ng loob sa isa't isa, sumigaw na sila na maghihiganti sila sa ranking competition. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kompetisyon sa pagraranggo, na naging tradisyonal na mekanismo na ginamit ng malugod na bagong pavilion sa nakalipas na ilang dekada, ay kakanselahin. Nang utusan ni Yunfeng ang mga tao na ilagay ang mga patakaran ng anunsyo, nagsimulang magtalakayan ang mga rookie na naruroon. Terence at ang iba pa ay sumiksik para tingnan. Mayroong 6 na bahagi sa pagsubok, kabilang ang pressure, depensa, gamot sa espirito, mga espiritong hayop, at labanan. Ang pagsusulit ay tatagal ng 5 buwan, at ang mga puntos ay ibibigay sa bawat segment. Ang huling ranggo ay ibabatay sa mga puntos na naipon. Talagang tulad ng sinabi ni Yunfeng.
Ang pagtatasa ng bagong dating na ito ay higit na komprehensibo kaysa sa simple at brutal na kompetisyon sa pagraranggo noong nakaraan. Gayunpaman, mayroong isang napakahalagang punto na mabilis na nakakuha ng atensyon ni Terence at ng iba pa. Ang pagtatasa ng bagong dating na ito ay aktwal na nireranggo ng hiwalay ng mga bagong dating ng tatlong pavilion. Ang nangungunang tatlo sa bawat isa sa tatlong pavilion ay makakatanggap ng alinman sa isang foundation building elixir o isang foundation breaking elixir, habang ang ika-4 hanggang ika-10 pwesto ay makakatanggap ng tatlong espiritual na jade. Pagkatapos ng ika-10 pwesto, wala na. Bukod sa muling pamimigay ng mga cave abodes ayon sa kanilang ranking at ang nangungunang tatlong makakapili ng kanilang mga elixir, ang mga patakaran ay halos pareho sa rookie trial 2 araw na ang nakakaraan. Ayon sa katwiran, ito ay kapareho ng nakaraang pagsubok para sa mga bagong alagad. Ang ganitong uri ng panuntunan ay dapat na isang magandang bagay para sa natural na mahinang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang lakas ay karaniwang mahina. Kung sila ay makikipagkompetensya sa mga bagong disipulo ng tumataas na pavilion at sa mahiwagang pavilion, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagkuha ng mayayamang gantimpala tulad ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon o tableta para sa pagsira ng pundasyon. Gayunpaman, huwag kalimutan na mayroong mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatasa ng bagong dating na ito at ng pagsubok ng bagong dating sa likod ng bundok. Ang ranggo ay direktang makakaapekto sa paglalaan ng mga tirahan ng kuweba. Ayon sa mga tuntunin ng kompetisyon sa pagraranggo sa mga nakaraang taon, kahit na ang mga baguhan ng Green Cloud Pavilion ay maaaring makakuha ng pinakamahusay na mapagkukunan, kabilang ang kuweba, hanggat sila ay sapat na malakas. Ang isang taong kasing lakas ni Terence ay maaaring makakuha ng numero 1 sa kuweba. Gayunpaman, kung ito ay ang pagtatasa ng bagong dating ngayon, bagamat maaaring ito ay isang pagpapala sa mga mahihina, ito ay katumbas din ng natural na pagpapawi ng kanilang pagkakataong makakounterattack at malampasan ang tumataas na Sky Pavilion at malalim na sikretong mga bagong dating ng pavilion. Sa madaling salita, gaano man kalakas ang isang baguhan sa Green Cloud Pavilion tulad ni Terence, hindi siya umaasa sa numero 1 kuweba. Madali man niyang durugin ang kanyang kalaban ay walang silbi. Ang numero 1 kuweba ay dapat pag-aari sa tumataas na Sky Pavilion, at ito ay palaging sa kanila. Hindi kailanman makukuha ng mga baguhan mula sa Green Cloud Pavilion ang kanilang mga kamay dito. Sa kompetisyon sa pagraranggo ng mga nakaraang taon, ang mga bagong dating ng tatlong pavilion ay nasa parehong linya ng simula. Ano man ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na maaari nilang makuha ay ganap na nakabatay sa kanilang sariling mga kakayahan. Ito ay karaniwang patas. Gayunpaman, bagamat ang pagtatasa ng bagong dating sa pagkakataong ito ay tila mas siyentipiko sa iba't ibang pattern nito, ito ay talagang may kinikilingan sa mga bagong dating ng Sky Pavilion. Ito ang tinaguriang fairness ng newcomer assessment. Hindi mapigilan ni Terence na ngumiti ng malamig. Hindi man lang siya interesado sa number 1 cave, pero naiinis pa rin siya. Ang pagtatasa na ito ay malinaw na may kinikilingan sa mga bagong disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Kahit gaano sila kaina, maaari pa rin nilang tangkilikin ang pinakamagagandang tirahan sa kuweba ng walang anumang alalahanin. Pavilion Master Hu, mayroon kang pisngi upang ipahayag ang pagiging patas. Biglang tumawag si Hernan. Siya ay isang prangka na tao na napupuot sa kasamaan na para bang ito ay kanyang kaaway. Naglakas loob siyang tanungin ang hindi patas sa unang araw na dumating siya sa Welcome Pavilion. Kaya, natural na hindi siya atres sa oras na ito. Ang tanong niyang ito ay hindi lamang umalangaw-ngaw sa isang bahagi ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, ngunit maging ang mga matatandang lalaki ng misteryosong pavilion ay tumugon din ng isa-isa. Sa kanila, si Dongfang Badaw at ilang iba pa ang pinaka-nagalit. Ang dahilan ay napakasimple. Kung ikukumpara sa mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion, na natural na mahina, ang mga matatandang ito ng misteryosong pavilion ay karaniwang napakalakas. Kung maaari nilang hamanin ang isang tao mula sa isa pang pavilion, mayroon silang sapat na kumpiyansa upang hilahin ang mga pangalawang henerasyong magsasaka na ito ng tumataas na Sky Pavilion.
Ayon sa mga alituntunin ng kompetisyon sa pagraranggo sa mga nakaraang taon, kung walang nangyaring hindi inaasahan, hindi bababa sa kalahati ng pinakamahusay na 15 kuweba sa tuktok ng bundok ay pag-aari ng matandang lalaki mula sa malalim na sekretong pavilion. Sa madaling salita, ang pinakamalaking biktima ng mga panuntunan ng pagtatasa ay ang tumataas na Sky Pavilion. 3,700. Mukhang hindi nag-aalala si Yunfeng habang tinitingnan niya ang nasa sabik na mga bagong disipulo mula sa misteryosong pavilion at sa Green Cloud Pavilion. Sa halip mahinahon niyang sinabi, ang mga patakaran ng pagtatasa ng bagong dating ay inaprubahan ng matatandang guild. Kung mayroon kang anumang pagtutol, maaari kang magprotesta sa Elders Guild. Hindi kita pipigilan. Sa isang pangungusap, lahat ng mga baguhan ay hindi makapagsalita. Ang Elders Guild ay isang pag-iral na nakatayo sa tuktok ng buong North Island. Isang grupo lang ng mga baguhan na hindi man lang matagumpay na naitayo ang kanilang foundation ang maglalakas loob na pumunta sa Elders Guild para magprotesta. Kahit na gusto mong mamatay, hindi mo dapat gawin ito sa ganitong paraan. Walang magawang umiling si Terence. Sa pamamagitan ng nakatatandang konseho bilang kanyang suporta, walang dapat ikatakot si Yunfeng. Makikita na ang tatlong malalaking pavilion ay unti-unting kinokontrol ng tumataas na Sky Pavilion, at totoo nga ito. Kung hindi, ang panuntunan sa pagtatasa na ito, na malinaw na may kinikilingan sa mga bagong dating ng Sky Pavilion, ay hindi dapat ipasa ng Elders Guild. Pagkatapos ng maikling paghinto, nang makitang tumigil na sa pag-uusap ang mga bagong dating, si Yunfeng ay tumanggo bilang kasiyahan at nagpatuloy, gayunpaman, upang maiwasan ninyong lahat na makaramdam ng sama ng loob at sabihin na ang mga patakaran ay may kinikilingan sa mga bagong dating ng Sky Pavilion, pagkatapos ng pagtatasa na ito, ang mga disipulo ng malalim na sekretong pavilion at Green Cloud Pavilion ay magkakaroon ng isa pang huling pagkakataon na hamanin ang pavilion. Hanggat manalo sila, makukuha nila ang cultivation cave ng iba. Naniniwala akong wala kayong masasabi tungkol dito. Nagkatinginan ng mga rookies bago tumango at sumuko. Gayunpaman, mayroon pa ring kakaiba tungkol dito. Halimbawa, ang pagtatasa ng bagong dating ay tatagal ng 5 buwan. Bilang karagdagan sa 1 buwan na lumipas, sa oras na matapos ang pagtatasa, ang bagong dating mula sa tumataas na Sky Pavilion ay sasakupan ang pinakamagandang tirahan sa kuweba sa loob ng kalahating taon. Ang kalahating taon na oras na ito ay ganap na sapat para sa kanila na iwaksi ang iba pang 2 bagong dating ng pavilion sa isang malaking margin. Gayunpaman, ito ay mas mahusay na magkaroon ng isang pagkakataon upang hamanin kaysa sa wala. At least, makakaasa siya sa susunod na kalahati ng taon. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Hindi napigilan ni Terence na mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ang pagsuko ng mga baguhan. Upang bigyan siya ng isang mahusay na bugbog at pagkatapos ay bigyan siya ng isang mahusay na bugbog, ang mahirap na sitwasyon na orihinal na mahirap kalmado ay napakadaling nalutas. Ang mga taktika ng pinuno ng pavilion na si Yunfeng ay tunay na tuso at walang awa. Ang eksenang ito ay pasok sa inaasahan ni Yunfeng. Huminto siya sandali bago sinabing, bago magsimula ang pagtatasa ng bagong dating ngayong taon, gusto kong mag-anunsyo. Dahil mas marami ang segment sa newcomer assessment, bukod pa sa 2 senior brothers na namamahala sa 3 pavilion, dapat may additional na bagong dating na deacon na namamahala sa point statistics at announcement. Siyempre, ang gawaing ito ay matrabaho at itinuturing na isang libreng serbisyo para sa lahat. Ito ay tiyak na makakaapekto sa mga bagong dating na resulta ng pagtatasa. Kaya't, bilang karagdagan sa bagong buwan na ito, ang mga bagong deacon ay magbibigay ng mga resulta ng pagtatasa. 50 assessment points bilang kabayaran. Nang matapos siyang magsalita, nagsimula na naman ang mga tao sa pag-uusap. Ibinoto na nila ang bagong manager noong nakaraang buwan. Sa huli, sa ilalim ng pangangasiwa ni Linden, ang mga boto ni Harry ay higit na lumampas kay Lionel, ngunit hindi ito lumampas sa 2 katlo. Kinailangan niyang pansamantalang mabakan.
Gayunpaman, bagamat lahat sila ay mga bagong diakono, ang kanilang mga dating responsibilidad ay dapat lamang maging responsable para sa pamamahagi ng ilang mababang antas na mga gawain, at ang tubo ay hindi itinuturing na malaki. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bagong deacon na responsable sa pagkalkula ng mga puntos ay maaaring makakuha ng 50 puntos sa pagtatasa bilang kabayaran bilang karagdagan sa regular na sweldo. Dahil dito, labis na inggit ang lahat ng mga bagong dating na naruroon. Kailangang malaman ng isa na sa 6 na segment ng pagtatasa, makakakuha lamang ng 50 hanggang 60 puntos ang pinakamarami sa bawat segment. Mayroong ilang mga segment kung saan ang isa ay hindi makakuha ng 50 puntos kahit na nakuha nila ang unang pwesto. Sa madaling salita, ang pagiging bagong deacon ay katumbas ng pagkakaroon ng karagdagang assessment segment. Higit pa rito, natural na nagbigay sa kanya ng buong marka ang segment na ito. Hanggat walang anumang malalaking problema sa 6 na pagsubok, ito ay isang garantisadong unang lugar. Nag-aalab ang lahat ng mga baguhan sa kanilang mga puso, umaasa na itong pay na nahulog mula sa langit ay tatama sa kanila. Gayunpaman, makikita ng sino mang may matalinong mata na ang kandidatong ito ay napili na sa loob. Oo naman, agad na sinabi ni Yunfeng, ang posisyong ito ay ibibigay kay Harry. Siya ang numero 1 kandidato sa pampublikong pagpili para sa bagong deacon, at nanalo rin siya sa unang pwesto sa tumataas na Sky Pavilion sa pagsubok sa likod ng bundok 2 araw na ang nakakaraan. Prestige man ito o lakas, siya ang pinakaangkop na kandidato para sa posisyong ito. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Kung mayroon kang anumang mga opinyon, itaas ang iyong mga kamay at sabihin ito ng malakas. Huwag magreklamo tungkol sa makulimlim na operasyon ng pribado mamaya, na makakaapekto sa imahe ng aming malugod na bagong pavilion. Biglang nagising ang mga baguhan sa pamamagitan ng isang balde ng malamig na tubig. Nagkatinginan sila, ngunit walang nagsasalita. Una, ayon kay Yunfeng, si Harry ay may karapatan na maging manager ng bagong miyembro, at walang ibang may kakayahang makipagkompetensya sa kanya. Pangalawa, ang pagsusulit ng bagong dating ay nireranggo ng 3 pavilion, kung tutuusin. Nangangahulugan ito na kahit na maging bagong disipulong deacon si Harry, ang higit na maaapektuhan ay ang mga sumisikat na Sky Pavilion lamang, at wala itong kinalaman sa misteryosong pavilion o sa Green Cloud Pavilion. Ang mga baguhan sa tumataas na Sky Pavilion ay palaging sumusunod sa utos ni Linden, at natural na hindi tutol na si Harry ang bagong manager dahil ito ang kanyang ideya. Para naman sa mga baguhan mula sa 2 pang pavilion na walang kaugnayan sa bagay na ito, hindi na nila kailangang lumabas at maghanap ng gulo para sa kanilang sarili. Walang sinasabi, parang wala kang tutol. Naayos na, simula ngayon, si Harry na ang magiging bagong butler mo. Agad na inihayag ni Yunfeng. Salamat, salamat. Bahagyang ngumiti si Harry at ikinulong ang kanyang mga kamay patungo sa mga baguhan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili kaya naiingit ang mga baguhan. Gayunpaman, walang silbi ang pagiging inggit. Sino ang humiling sa kanya na magkaroon ng suporta ng Young Master Linden sa likod niya? May mga tao talaga na hindi kumbinsido, ngunit hindi sila naglakas loob na sabihin ito ng malakas. Direktang itinaas ni Yunfeng ang kanyang kamay upang ipahayag ang kanyang opinyon. Hindi ba iyon ang pagbaril sa ibon na nangunguna? Magsasalita na sana si Hernan nang pigilan siya ni Terence, umiling-iling na may mahinang ngiti. Ang bagong posisyong deacon na ito ay maaaring isang napakakahanga-hanga at kumikitang posisyon sa paningin ng ibang tao, ngunit wala ito sa paningin ni Terence. Mag-aaksaya siya ng oras kahit nasa kanya siya. Kung may oras siya, maaari na rin siyang pumunta sa Spirit Jade Mine at maghukay ng walang kwentang jade. Matapos piliin ang mga bagong deacon, ang susunod na hakbang ay ang maging pamilyar sa mga tuntunin, at pagkatapos ay ang pagsusulit para sa mga bagong miyembro. Ang 6 na segment ay makukumpleto sa loob ng 5 buwan, at pagkatapos tingnan ang mga nilalaman ng unang segment, hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Ito ay isang pamilyar na pagsubok paglaban sa presyon. Huwag kalimutan, dumaan siya sa parehong pagsubok noong siya ay nasa Hidden House Summit sa karaniwang mundo.
Ngayon nahaharapin niya ang isang katulad na eksena, ito ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, kahit na ang sitwasyon ay tila hindi masyadong naiiba, sa mga tuntunin ng lakas, ito ay ganap na naiiba mula noong siya ay nasa secular na mundo. Ang mga pangunahing punto ay likas na naiiba, kaya kailangan pa rin niyang mag-ingat. 3,710. Ang lugar ng pagsubok para sa segment na ito ay wala sa Welcome Pavilion. Ang grupo ng mga bagong dating, na pinamumunuan ni Pavilion Master Yunfeng at ng kani-kanilang senior brothers na namamahala, ay nakarating lamang sa kanilang destinasyon matapos maglakad ng wala pang isang oras. Bagamat ang destinasyon ay kapareho ng malugod na bagong pavilion at ang Jade Hall, na isang grand at marilag na gusali, bago pa man ito marating ng mga bagong tao, naramdaman na nila ang isang hindi pa nagagawang masamang chi at pressure na nagmumula rito. Ang mga bagong tao na may mahinang lakas ay diretsyong sumuray-suray at halos magpakatanga sa harap ng lahat. Ang ganitong uri ng nakakatakot na aura ay eksaktong kapareho ng huling pagpunta nila sa likod ng bundok hall. Gayunpaman, sa oras na iyon, natakot sila sa aura ng 3 elder level na masters. Sa pagkakataong ito, walang tao sa harap nila, tanging isang malawak at napakagandang pavilion. Kumpara sa Jade Hall na binabantayan ng husto at sa likod ng bundok hall, wala kahit isang bantay dito. Tanging ang malaking plaka sa itaas ng kanilang mga ulo ang nagpahayag ng kataas-taasang kamahalan ng lugar na ito, ang Law Enforcement Hall. Sa orihinal, sa imahinasyon ng mga freshmen, ang isang lugar tulad ng Law Enforcement Hall ay dapat mapuno ng mga eksperto. Ang bilang ng mga bantay ay dapat na higit pa sa espiritong Jade Hall at sa likurang Mountain Hall. Gayunpaman, ang eksena sa harap nila ay ganap na naiiba sa kanilang naisip. Walang kahit isang gwardya, at bukod sa ilang mga masters na may mga pinipigilang aura na nagmamadali sa mga corridors ng Atex, halos wala ng iba. Ngunit kahit na ganoon, ang lugar na ito ay nagpakilig pa rin sa lahat ng mga baguhan sa kanilang mga puso ng walang dahilan. Para bang ang lahat ng pagbabalat kayo at psikolohikal na depensa ay agad na naalis pagdating dito, at lahat ng mga sikreto ay nalantad. Ang maalamat na Law Enforcement Hall ay talagang isang hindi maarok na lugar. Hindi maiwasan ni Terence na purihin siya sa loob. Kahit iwan lang niya itong mga baguhan dito na walang ginagawa, isa na itong pagsubok para labanan ang pressure. Kung ikukumpara sa purong chi pressure sa karaniwang mundo, ang pressure na ito ay mas malakas at mas advanced. Lampas ito sa pisikal na antas, at maging ang espiritu ay hindi makalaban sa pagpapahirap. Ito ay hindi isang bagay na maaaring mabawi ng purong chi lamang. Naniniwala si Terence na karamihan sa mga tao dito ay hindi makakatagal bago sila magkaroon ng mental breakdown. Ang Law Enforcement Hall, kasama ang layout ng lahat ng nakapalibot na Atex, ay itinayo bilang isang napakalakas na pressure array. Nakikita mo ba ang mataas na bilog na platform sa gitna ng square? Itinuro ni Yunfeng ang isang lugar sa hindi kalayuan at sinabing, iyan ang lugar kung saan pinapatay ang mga kriminal, at ito rin ang lugar kung saan ang Porma Sion ang pinakamakapangyarihan. Sasagutin mo ang unang pagsubok sa mataas na platform na iyon. Napatingin ang lahat sa platform na itinuturo ni Yunfeng. Bukod sa matatagpuan ito sa gitna ng plaza, ito ay mukhang ordinaryo at walang kakaiba dito. Gayunpaman, nang maingat itong tingnan ng lahat, nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na takot sa kanilang mga puso, na para bang lalamunin sila nito sa susunod na sandali. Napakadelikado ng lugar na ito. Ang paglalagay ng napakaraming bagong tao na hindi pa man lang nakakaabot sa foundation stage sa pagsubok, wala ba talagang problema? Ang mga hindi sapat na determinado ay malamang na magkaroon ng mental breakdown o mabaliw sa lugar. Nalilito pa rin si Terence nang marinig niyang sinabi ni Yunfeng, mamaya, espesyal na iimbitahan ko ang ilang masters ng Law Enforcement Hall para kontrolin ang malaking hanay sa mataas na platform. Pero wag niyong intindihin, hindi ko sila inimbitahan para dagdagan ang hirap ng test. Sa kabaligtaran, ang kanilang gawain ay tulungan kang bawasan ang presyon ng array. Kung hindi, walang sino man sa inyo na naruroon ang tatagal ng higit pa kaysa sa oras ng pagsunog ng isang insenso.
Hindi sinusubukan ni Yunfeng na takutin sila kung ang pressure formation ay ganap na maisaaktibo, kahit isang kumpletong foundation stage master ay dumudugo mula sa kanyang 7 orifice at mamamatay sa isang iglap, lalo pa ang isang grupo ng mga Sky Class Masters. At sa kanilang kasalukuyang estado, kahit na ang pressure array ay hindi pa ganap na na-activate, ang pressure mula sa circular platform ay tiyak na hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga rookies na naruroon. Kinailangan ng isang tao na kontrolin ang array upang matulungan silang bawasan ang presyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga bagong dating ay pinamunuan ni Yunfeng sa gilid ng round platform. Kahit na hindi pa sila nakakarating sa entablado, malinaw na nadama ng lahat na ito ay mas mabigat. Ang ganitong uri ng lugar ay hindi maaaring tutuluyan ng mga ordinaryong tao. Hindi katakataka na madalas sabihin na ang sinumang pumasok sa law enforcement hall ay wala ng sikretong mapag-uusapan. Bagamat medyo pinalaki ang mga salitang ito, tapat pa rin sila sa kanilang pangalan. Kung iisipin, kahit ang pinakamakapangyarihang master ay mapapagod sa ilalim ng ganoong pressure. Bukod dito, ang law enforcement hall ay hindi kailanman nagkulang sa mga masters na mahusay sa espiritual na mga kasanayan sa militar. Kung nalantad ang kaunting kapintasan, agad nilang sasamantalahin ito. Ang tinatawag na sikreto ay natural na imposibleng pag-usapan. Isang bagay na nagpasaya kay Terence ay narito lamang siya para sa pagsubok, hindi bilang isang kriminal. Kung hindi, lahat ng sikreto niya ay nalantad. Sa sandaling ito, dumating na ang mga masters mula sa Hall of Justice na sinasabi ni Yunfeng. Ang ikinagulat ni Terence ay nakita niya ang 2 pamilyar na mukha sa grupo. Isa sa kanila ay si Lindan. Ang taong ito ay hindi miyembro ng Law Enforcement Hall. 2 araw na ang nakalipas, sa likod ng Bundok Hall, pinahirapan na niya ang mga bagay-bagay para sa kanya. Ngayon, nagpakita siya rito na parang multo. Siya ay dapat hanggang sa hindi mabuti. Ang isa pang tao ay si Natalie, nakakakilala lang niya sa kakahuyan kahapon. Siyempre, mayroon din siyang maliit na curly bear na laging kasama niya. Matapos matuklasan si Terence sa karamihan, ang maliit na curly bear ay agad na bumulong at gustong sugurin si Terence, ngunit pinigilan ito ng Natalie. Ang ngayon ay iba sa nakaraan, at magsisimula na ang entrance exam. Hindi niya maaaring hayaang maapektuhan ng maliit na curly bear ang kalagayan ni Terence. Not to mention, kahapon lang niya ipinangako kay Terence na makikipag-show siya sa kanya. Napakaraming tao ang nanunood, at kailangan niyang kumilos na parang napupuot kay Terence, hindi niya hinayaang mapalapit si Curly Bear kay Terence. Gayunpaman, kahit na mukhang naiinis si Natalie nang makita niya si Terence, may bakas ng babala at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit siya pumunta ngayon ay dahil inimbitahan siya ni Lindan. Pagkatapos ng aksyon noon, naniwala si Linden na tuluyan na siyang nakipaghiwalay kay Terence, kaya lalo niya itong inimbitahan sa Law Enforcement Hall para manood ng newbie exam, na sinasabing gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para harapin si Terence at makuha ang puso ng beauty. At sa impluensya niyang Master Shu, kahit na hindi siya mula sa Hall of Justice, magiging madali para sa kanya na puntiryahin si Terence. Nagkataon lang na may mga kakilala sa mga masters na inimbitahan ni Yunfeng. Isang salita lang para sa kanila na kunin ang pagkakataon na parusuhan si Terence. Noong una ay walang interes si Natalie sa Law Enforcement Hall, ngunit matapos marinig na gustong makipag-usap ni Linden kay Terence, hindi niya maiwasang mag-alala at sumunod dito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.